Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon, alamin natin ang mga learning materials ng Alternative Learning System. Sa pag-aaral sa ALS, marami po tayong mga learning modalities na pwedeng gamitin. Isa na po dito ang tinatawag nating modular learning o self-learning na kung saan gagamit tayo ng ALS module sa ating pag-aaral. Kaya, mabuting alamin natin ang mga bahagi ng module at ang paggamit nito. Alamin din po natin ang iba pa nating mga learning materials sa ALS at kung saan ito pwedeng ma-access. Ngayon, simulan na nating alamin. Pakinggang mabuti ang detalye ng presentasyong inihanda para sa inyo ukol dito. Ang learning materials na ginagamit natin sa ALS ay hindi kagaya ng learning materials na ginagamit natin sa formal school. Ang learning materials na ginagamit sa formal school ay tinatawag nating textbook at meron po tayo nito sa bawat asignatura. Sa paggamit nito, kinakailangan ang gabay ng isang guro. Sa ALS, meron din po tayong ALS modules sa bawat learning strand, maliban lang sa learning strand 6, ang digital citizenship. Dahil kamakailan lang po ito idinagdag sa ating ALS curriculum. Kaya, wala pa po tayong modules para dito. Ang ating ALS module ay self-paced and self-instructional. Ibig sabihin, madali lang po itong pag-aralan. Maaari kang matuto sa sarili mong pag-aaral nito at nangangailangan lang ng minimal na gabay ng isang facilitator. Ang ating ALS modules ay indigenous at may integrasyon sa iba't ibang learning strands. May iba't ibang kulay ang ating ALS modules. Ang kulay pula na may isang guhit sa bandang kaliwa ay para sa BLP or Basic Literacy Program. Ang kulay asul na may dalawang guhit ay para sa elementary. Ang kulay berde naman na may 3 guhit ay para sa junior high school. At ang kulay kayumanggi na may 4 na guhit ay para sa bridging program ng ating mga ALS graduates. Ngayon, alamin natin ang mga bahagi ng module. Bilang gabay ng mga pag-aaral sa module, may mga icons o larawan na magsasabi o magpapayo kung ano ang dapat gawin. Ang mga icons na paulit-ulit na makikita habang pinag-aaralan ang mga module ay ang mga sumusunod. Ang unang icon na iyong makikita ay may tanong, tungkol saan ang module na ito? Ito ang bahagi ng module na magpapaliwanag ano ang tatalakayin sa module. Sa 1 o 2 maikling talata, malalaman kung anong paksa ang pag-aaralan. Ito ang pangalawang icon na iyong makikita na may tanong, ano-ano ang matutuhan mo? Sa bahaging ito, nakasaad kung ano-ano ang mga kaalaman, kakayahan at kasanayang inaasahang makakamit pagkatapos pag-aralan ang module. Ang pangatlo ay may tanong na, alam mo ba? Sa bahaging ito, may sasagutan na maikling pagsubok. Ito ay para tiyakin kung ano-ano na ang mga alam mo tungkol sa paksang tatalakayin sa module. Pagkatapos sagutin ang pagsubok, ihahambing ang mga sagot sa susi sa pagwawasto sa hulihan ng module. Ang pang-apat ay nag-uutos na. Alamin mo, kapag nakita ang ganitong icon, babasahin at pag-aralan ang inilalahad na paksa na kinapapalooban ng malinaw na kaisipan o kaalaman at mga kaugnay na impormasyon. Ang panglima ay panahon na para sa pagbasa dahil nagsasabi itong basahin mo. Sa bahaging ito, babasahin mo ang talata o kwentong magbibigay ng karagdagang kaalaman. Ang bahaging ito'y karaniwang pinagbabatayan ng mga kasunod na gawain. At kapag nakita ang icon na ito, ibig sabihin may gagawin upang tiyakin o subukin kung nauunawaan ang paksang pinag-aaralan sa module. Kadalasay hiningi ng gawain ito ang dagdag na tiyaga at pagsisikap para lalong malinang ang kakayahan. Ang icon na ito ay nagsasabing, pag-aralan at suriin mo. Ipinakikilala ng bahaging ito ang isang paksa. Kailangang pagbutihin ang pagbabasa at pagsusuri sa bahaging ito. Magagawa ito kung pag-iisipan ang bawat detalyeng tinatalakay rito. Pag-isipan mo. Katulad ng icon ng pag-aralan at suriin mo, ang icon na ito ay tumutukoy rin sa bahagi ng module na kailangan mag-isip. Subalit, ang binibigyang diin dito ay makabuo ng sariling pananaw sa isyu o sa sitwasyong inilalahad sa pamamagitan ng pagninilay-nilay o mas malalim na pag-iisip. Ang icon na ito ay nag-uutos, kwentahin at lutasin mo. Sa bahaging ito, may mga katanungang susubok sa kasanayan sa pagkukwenta.
Gawin ito upang lalong mapabuti ang kasanayan sa paglutas ng mga suliranin sa matematika na magagamit sa tahanan at sa pakikipamuhay sa pamayanan. Panahon na para sa pagsulat. Dahil ang icon na ito ay nagpapahiwatig na may susulatin. Kailangan rito ng notebook at ballpen o lapis. Kinakailangan ito hindi lamang para lalong matandaan ang mga mahalagang kaisipan, kundi para lalong mahasa ang kasanayan sa pagsusulat. Pag-usapan natin, sa bahaging ito, may mga paksang kailangan mapag-usapan mo at ng iyong kamag-anak. Kung mag-isa kang nag-aaral, kailangan mong maghanap ng kausap. Maaaring isa mong kaibigan, kapatid o kasambahay. Kung wala kang mahanap na kausap, idulog sa iyong ALS mobile teacher o instructional manager ang iyong pangangailangan. Mahalagang gawin mo ito dahil may kasanayan kang mapupulot sa ganitong pakikipag-usap. Pag makita mo ang icon na ito, panahon na para ipamalas ang kakayahan mo sa pag-awit. O di kaya'y sumunod sa isang awit na iparirinig ng ALS mobile teacher o instructional manager. Sagutin mo. Sa bahaging ito, may mga tanong na dapat sagutin. Higit sa pagsukat kung gaano naintindihan ang isang partikular na bahagi ng aralin. Layunin nitong lalong maging matibay ang pagkatuto sa isang partikular na kaisipan o kaalaman. Sa susi sa pagwawasto sa bandang hulihan ng module, nakalista ang mga tamang sagot sa mga katanungan. Ang icon na ito ay nagsasabing, tandaan mo, sa bahaging ito nakasaad ang mahalagang impormasyon na kinakailangang matandaan o matanim sa isipan. Karaniwan dito ay mga bagay-bagay na kailangang tandaan para magamit sa paglutas ng pang-araw-araw na suliranin at sa pagpapabuti ng uri ng buhay. Subukin ang sarili. Sa bahaging ito ay isang pagsubok kung gaano naintindihan ang katatapos na aralin. Kalimitan, may mga katanungang kailangang sagutin. Alam mo na ba? Sa bahaging ito ay sasagutin ang isang maikling panghuling pagsubok. Ito naman ay para alamin kung ano-ano na ang natutuhan mo sa module na pinag-aralan. Ang icon na ito ay larawan ng isang susi. Kapag makita mo ang icon na ito, ibig sabihin, ito ang bahagi ng module kung saan makikita rito ang talaan ng mga tamang sagot sa bawat pagsubok o pagsasanay na sinasagutan sa module. Dito, ihambing ang mga kasagutan upang malaman kung tama o mali ang mga sagot. Ito naman ang panghuling bahagi ng ating module, ang sanggunian. Nakatala dito ang mga aklat at iba pang babasahin na ginamit na sanggunian ng sumulat ng module upang mailahad ng maayos at makatutuhanan ang mga aralin. Iyon ang mga bahagi ng ating ALS module. Pagsikapang mabuti na mapag-aralan o mabasa ang nilalaman ng mga module. Malaki ang maitutulong ng mga kaalaman at kasanayan na matutuhan rito sa pakikisalamuha sa pamilya at sa iba pang miyembro ng pamayanan. Ngunit higit sa lahat ay sa pagpapaunlad sa iyong sariling buhay. At ngayon, alamin na naman po natin ang iba pang mga learning materials na meron tayo sa ALS. Maliban sa ALS modules, meron din po tayong iba pang learning materials na ginagamit sa ALS. Ito ay eskwela. Mula sa printed modules, pinahusay ito at ginawang digitized modules. Mabisa itong gamitin sa ating pag-aaral dahil mas madali natin maunawaan ang aralin o paksa sa module na tinatalakay rito. Ngayon panuorin natin ang maikling bahagi ng isa sa ating mga eskwela module. Ito ay tungkol sa effective communication. Communication is essential in any person's life. Through communication, people are able to convey or express their ideas, feelings, thoughts, dreams, and aspirations. Also, by communicating with one another, people are able to accomplish tasks, achieve goals, settle conflicts, and enhance personal relationships. Iyon po ang eskwela module. Meron din po tayong RBI or Radio-Based Instruction Program. The Radio-Based Instruction Program is an alternative learning delivery mode using the radio broadcast to deliver the ALS programs as a form of distance learning. It is able to expand access to education by bridging it to where the learners are.
It aims to provide learning opportunities to listeners and enable them to acquire equivalency in basic education through the broadcast of lessons. Ibig sabihin, ang RBI ay isang alternatibong paraan sa paghatid ng edukasyon gamit ang radio broadcast para sa distance learning. Ginagamit ito sa paghatid ng edukasyon sa mga gusto makapagtapos ng pag-aaral sa mga liblib na puok sa probinsya. Ngayon, sa panahon ng pandemya, dahil ipinagbabawal ang face-to-face classes, iminungkahi ng kagawaran ng edukasyon ang paggamit nito. Kaya, malaking tulong ang ating RBI dahil makapagpatuloy tayo sa ating pag-aaral sa gitna ng pandemya. Ang mga learning materials natin na ito, ang ALS modules, Eskwela, RBI o Radio-Based Instruction, ay makikita natin sa ating ALS Parañaque Learning Resource Portal. Sa pag-access nito, bibigyan tayo ng link ng ating mobile teacher o instructional manager. Sana magamit natin ang mga ito para mapaunlad natin ang ating kaalaman at kakayahan upang makamit ang minimiting pangarap na makapagtapos sa ating pag-aaral. Muli, magandang araw po sa ating lahat at salamat sa pakikinig.